Worthy of abundance, I open the door. Money loves me and it comes more and more. I attract prosperity, it's my reality. Money loves me, money needs me, money wants me endlessly. Manifesting. Bakit? Hi, I'm Angie, a foreign English teacher dito sa Taiwan. At habang tinatrabaho ko pa yung mga goals ko, samahan niyo muna akong magpaka-landlady for today's video. Nasa second year na ako ng pagiging fit dito sa Taiwan. At totoo nga ang chismis, di ka pa talaga makakapagpundar sa first year mo. Kasi nandiyan magbabayad ka muna ng mga utang, sa ayaw at sa gusto, medyo tataas ang standard of living ng pamilya mo. At higit sa lahat, medyo i-enjoyin yung sahod. Kasi nga, deserve ko, diba? Pero ngayon nasa second year na ako, kailangan maging wais na ako. Sa sobrang pagkawais mga te, napagsabay ko yung renovations ng dalawang bahay. So ang ending, deal ng asin. Nakakatawa talaga kasi alam mo yung nakakala mo short ka. Pero ate, shorter talaga. Stress malala talaga si bakla. Etong bahay na nakuha ko, minor renovations lang naman ang kailangan. Pero sa mahal ng bilihin ngayon sa Pilipinas, bang level yung gastos ng minor ate. True talaga na kapag ka nagpa-estimate ka, i-ready mo yung times 2 or times 3 yung presyong binigay sa'yo. So, ayan na si ate. Nagpaka-landlady ang atake niya. Ito yung bahay na na-post ko last February. Nung umuwi ako ng winter vacation, ito yung bahay na nilinis ko. Kami pala kasi ang dami namin. Medyo madami-dami din kami pinalitan dito. Tulad nung kisame sa taas, and then itong kitchen extension. Napalaki nga kami ng gastos eh. Kasi ni-pattern ko siya doon sa kitchen namin sa bahay. Tapos, yung pintuan ng toilet, nilipat namin. Yung original kasi nito, magkatapat yung front door at saka yung pintuan ng toilet. Si ate, kala mo Chinese. Napunta lang ng Taiwan, naging feng shui master na. Tapos yan, pinalitan din namin yung pinto. Yung apple green na color, yun talaga yung original color ng bahay. Pero gusto ko sana siyang ipa-white para mas mukhang maaliwalas. Kaso wala na rin time kasi nga lilipat na yun sila ate. Sa pagpapaupa ng bahay, medyo risky din talaga actually. Dapat kasi yung titira, ituturing niyang sarili niyang bahay, yung bahay na nirerentahan para maalagaan niya, diba? At ang swerte ko dito kay Lira. Kasi kahit nung pinapagawa pa to, siya na din mismo yung nagbantay dun sa mga trabahador. Kasi nga sobrang busy din at wala rin talagang magbabantay. May time pa nga na nakitulong na rin siya sa paggagawa para mapabilis na yung trabaho at makalipat na sila dito. Originally, 3 kwarto yung nandito sa taas. Pero ginawa ko na ng 2 kwarto para well-ventilated sila. If mapapansin nyo, meron pa talagang kailangan ipagawa dito. Like masilya sa mga walls at saka dito sa hagdanan. At meron pa kaming naiwang tiles na kailangan lagyan. Pero isasabay na lang yun sa pagpapagawa ng harapan. Nakaplano pa kasi nalagyan ito ng terrace, bubong at gate para na rin sa security ng renter. Marami at mahaba-habang gastusin pa to bago talaga kami mag-ROI. Totoo lang, gusto ko talagang magpundar ng magpundar. Kasi nga, hindi naman habang panahon nandito ako sa Taiwan. Kaya, as soon as possible, kailangan ma-achieve na namin yung goals namin. Thank you nga pala sa asawa ko at sa mga paluwal niya. At sa effort, di biro ang magparit-parito. At mag-asikaso at mag-akot ng mga materyales para dun sa renovation ng sarili naming bahay at nitong newly acquired property. Thank you din sa nanay ko. And thank you rin, Mary Grace, para sa mga cake na to. Bakit nasama yun? Sacrifice talaga ang pag-abroad. Pero alam ko, hindi lang ako yung nagsasakripisyo. Pati yung pamilya ko sa Pilipinas. Lalo na syempre, yung mga anak ko. Kaya gusto ko magpundar ng magpundar as soon as possible. Para makauwi na rin ako very, very soon. So, yun lang siguro. Ang dami ko ng chika, no? Till my next video. Bye!